Oh, good morning. Yeah, good morning po sa inyong lahat mga kapatids. Pag-usapan natin ito. Ah, meron kasing nagiging kumakalat. Ako man nung una nung nalaman ko na nagsampa na to ng impeachment para kay PBBM. And then napansin ko yung contents, 'di ba? Parang yung nilalaman nito hindi tumutugma doon sa sinasabi ng Korte Suprema sa kanilang latest ruling na dapat papasok lang doon sa isang grounds betrayal of public trust. Yun. Ngayon, may mga lumabas na mga balita na ito po ay dating abogado daw ni F.L. Lisa Marcos. At yes, siya po yung abogado na nagpa-disbar kay Attorney Glenn Chong. Yan. Kaya sabi ni Erice, nag-file ang impeachment complaint laban kay Pangulong Marcos, dati umunang abogado daw ni F.L. Lisa. Okay? Sabi naman ng palasyo, hindi naman daw po yan scripted, yung tipong impeach me modus operandi ni Gloria Arroyo noong panahon niya. Diba? Now, malalaman naman po natin yan kung ito po ay impeach me. Tignan natin. So ito po sino ba to si Attorney Andre De Jesus? Diba? So ito nga yung balita noon ng pagsasampa niya ng kaso ng disbarment laban kay Glenn Chong. Okay, dahil doon sa sinabi ni Glenn Chong na sasampalin niya si F. Elisa. 'Di ba minura niya, tapos sabi niya, "Nakita ko 'yan. Sasampalin ko 'yan." Okay. Alam niyo po, yung mga ganong klase na sinabi, hindi po yun nararapat para sabihin ng isang abogado yung ganong klaseng rudeness for political mileage ba? 'Di ba? Or for media mileage kasi wala nang buhay sa politika sa Glenn Chong eh. Sabi rito, he recalled that in November 2024, De Jesus filed disbarment case against lawyer Glenn Chong over Chong's remarks. Yun nga, isasampalin daw. Diba? Now, pansinin nyo tong sinabi ng attorney nung sinampahan niya ng kaso si Glenn Chong. Sabi niya, hindi dapat tayo bastos sa ating mga katunggali, sa korte, sa politika, o sa buhay. At lalong-lalo na dapat hindi tayo bastos sa kababaihan. Tama po naman yon. Ngayon, yun pong ganitong klase ng disbarment case, hindi po nangangahulugan na kailangan yung biktima ang magsasampa ng kaso. Hindi po. Okay? Kahit na sino ay po pwedeng pumunta ng Korte Suprema para yung bastos adelantadong abogado ay hilingin sa Korte Suprema or doon sa Judicial and Bar Council na tanggalan nyo ng lisensya yung hayop na yan. Para mamasura na lang, para mga lakal na lang. Diba? Kasi hindi na rin pwede magnotaryo publiko yan eh. No. Maaring pabor po, surely pabor ito sa admin, pabor kay F.L. Lisa na binastos ni Glenn Chong. At sinabi niya, tapos siyang murahin, ay sasampalin niya. Pero hindi po nangangahulugan na siya po ay inutusan, hinire ni F.L. Lisa para sampahan, para gantihan si Glenn Chong. Kasi kung tutuusin, kung gagantihan po lamang si Glenn Chong, pwedeng kunin to ni Attorney Lisa Marcos na abogado niya. Pero hindi po disbarment case. 'Di ba? Hindi ganyang disbarment case. Ang isasampa nilang kaso, iba. Yung tawag dito, yung pwedeng cyber libel, pwedeng yung unjust vexation, di ba? Kasi nakaka-insulto, nakakaasar talaga yung mga pinagsasabi nito, yung mga defamatory remarks nito ni Glenn Chong sa mga rallies ng KOJC. Doon sa sa Liwasang Bonifacio niya, sinabi daw was March 20 yata yun. Yun na pwedeng isampa nilang kaso. Di ba? Kaso hindi eh. At saka, ilan na bang mga walang hiya yung ilang mga nagwalang hiya na ba sa kanila, na mga nanira
'Di ba? Ang kinasuhan nila, 'di ba wala silang pinapatulan. Kahit na yung mga supporters sa taong bayan, grabe na yung panawagan na patulan nyo na yung mga yan. Kulang na lang hilingin, ipasalvage nyo yung mga yan. 'Di ba? Pinakakasuhan pero wala silang kinakasuhan. Tingin ko lang talaga yung abogado na yon hindi siya hindi siya hire para mag-submit ng ng impeachment complaint na depektibo.